Dumaan na naman po ang isang linggo at ito yung araw na napakahalaga sa atin mga mananampalataya dahil siyempre namimiss po natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Amen? At higit po sa lahat, namimiss natin ang ating Panginoon na makasama muli dito sa lugar na ito. Nagkaroon tayo ng fellowship. Amen? At dito, ibang-iba naman ang ambience, ibang-iba naman ang pakiramdam ng bawat isa dahil dito nakikita natin yung ating mga kapatid sa Panginoon at higit po sa lahat, nandun po yung napakasaya dahil nag-aawitan, nagsishare ng Word of God at nakikita natin yung masasayang mukha ng ating mga katabi. Amen? Praise the Lord. Ang ating pag-aaralan ngayon ay pagpapatuloy po natin ng ating theme of the month. Ang sabi rito, Revival, a call to celebrate fullness of life. Sabi rito, dahil ito na po yung last Sunday, if I'm not mistaken, ito na po yung last Sunday, at by next month po, iba na naman po ang ating theme for the month. At dito po ang pag-aaral po natin, contentment in Christ. Living the fullness of life. Amen? Sabi rito, and having this fullness of life can be enjoyed in having a contented life in Christ. And we may learn from Apostle Paul, si Apostle Pablo kasi ang dami na niyang ang dami ng mga encouragement sa mga churches. Sabi niya, and we will learn from Apostle Paul on how it is to live in the fullness of life by being contented in Christ. Diba? Si Pablo na rin, Apostle Pablo na rin nagsabi na naging mahirap ako, sabi niya, pero natutunan ko ang lahat sa kasalatan at kung ano man meron, sabi niya, dahil ang Diyos ang aking kalakasan, sabi niya. Sabi ng ating Bible reading, makikita po natin sa Philippians chapter 4, verse 10 to 13. If you may read with me, kung meron tayong PowerPoint. Sabi rito sa verse 10 ng Philippians chapter 4, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you have no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any or every situation, whatever well fed or hungry, whatever living in the plenty or in want. Verse 13, I can do everything through Him who gives me strength. Amen? Yun po yung ating text for the day. Yan po. At sabi rito, what it is to have contentment in Jesus. Living the fullness of life. Sabi ni Pablo kay Timothy, godliness with contentment is great gain. Makita po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. Sa ngayon po kasi, maraming tao, sabi rito, many people today do not live lives of contentment. Marami kasi, nakikita natin, maraming tao, ang daming gustong, kahit hindi naman kakakaya, di ba? Sabi rito, they are distracted by ambitions for wealth, possessions, beauty, or popularity. Dito po yung nawawala sa focus ang buhay ng isang tao kung maraming mga distractions na dumarating sa kanyang buhay. Pero tayo po ba ay contented ba tayo? Are you content with your life? Amen? Tayo mga Kristiyano, alam po natin yun, di ba? Dahil ang pag-asa natin ay nasa atin, Panginoon. Amen? Number 1 po, Christian contentment is not proud. Di ba tayo mga Kristiyano, hindi po tayo ganun, di ba? Sabi dito,
They may look at their beauty, brains, or brown and pronounce themselves as better. Tinitignan po nila yung kanilang sarili, yung kalagayan nila, at iniisip nila na nakakaangat ako sa kanila, sa iba. At ito po yung sinasabi, they see themselves as above those around them. Ito po yung makamundo na makamundo na kontento sila, no? With that, they are immensely satisfied. Pero tayo mga Kristiyano, hindi po tayo ganun, hindi po ba? They have a contentment, but it is not a Christian contentment. Ito po yung sa mundo ginagalawan natin na hindi pa nakakakilala sa atin, Panginoon. Letter B po, the Christian knows that contentment can never be conceit because, sabi ng Acts 17:26, God made them all equal from one blood. Ginawa po tayo ng ating Panginoon in our own time. No? We are not to think of ourselves higher than others. Makikita po natin sa Romans 12 verse 3. Kung makikibasa kayo sa akin, sa Tagalog ko babasahin. Romans 12 verse 3, sabi niya, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit na nararapat ang iyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Iyon po yung sinasabi natin, huwag natin isipin na tayo'y mas nakakaangat sa iba. No? Sabi pa rin dito sa 1 John 4:14, sabi dito, Jesus died for all men regardless of beauty, brains, or brown. Ibig sabihin, tayo po ay namatay ang ating Panginoon. Ano man yung kalagayan natin dahil, di ba sabi yan, binigay niya ang ating Diyos Ama, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kasi kaya dito walang sinasabi rito ano man kalagayan mo sa buhay, nakakaangat ka man o hindi, mahirap ka o hindi. Ito po yung sa lahat ng tao ay sinasabi rito na walang pagkakaiba-iba sa lahat pagdating sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Number 4, there is no glory before God in men. So, nakita natin dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Makita po natin dito. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Sabi dito, praise God. Hallelujah. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay merong kapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Amen? So nakita po natin, yung mga mabababa, inaangat ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Pangalawa po, Christian contentment is not lazy. Pagka alam po kasi ng iba, lazy, something that contentment is being lazy. Some fail to work and provide for their families. Minsan yung iba ay ayaw nilang magtrabaho para may pasustento sa kanilang mga pamilya, Yung iba naman ayaw nilang magtrabaho para, di ba, tayo likha sa atin yung matulungin sa kapwa natin, di ba? Lalong-lalo sa mga wala sa kalagayan, sabi rito. Kaya, dito naman, iniisip nila na wala naman halaga sa kanila yon, di ba? Kaya sabi rito, some fail to work and use what they earn to give to the poor. Some are never motivated to work for the Lord, Hindi, minsan kasi, minsan sa kinalakihan natin surroundings o kaya
minsan pag hindi tayo natuto, abang bata pa tayo, parang lumalaki na tayong ganon. Lumalaking tamad o ano man yung kinalakhan po natin na surroundings, ganon na rin po tayo pag wala pong nagtuturo po sa atin. Ano? Sabi rito, they have a contentment. Kaya po, sabi rito, they have contentment, but it is not a Christian contentment. Christian knows that contentment can never be conceited because God made equal. Ano po? Sabi rito, balikan po natin dito. No? These have poverty, but it is not of mind, soul, and spirit. Letter B po, the Christian knows that contentment can never be laziness because God wants us to work to provide for our own. Kaya po, ito po yung Christian ito yung Christian contentment. Ano? Sabi rito, pangalawa, God wants us to work to provide for the poor. Pangatlo po, God wants us to work within His vineyard and kingdom. Sabi ng Matthew 9:37 hanggang 38. Balikan po natin ng Matthew chapter 9, verse 37 and 38. Kaya't sabi niya, sa kanya mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So makita po natin, nais ng Panginoon na tayo po ay magtrabaho sa kanyang ubasan o kaya sa kanyang vineyard, ano po, para sa ikakalago ng kingdom, ano po. At dito po sa pangatlo po, sabi rito, Christian contentment is not being self-satisfied. Totoo po ba ito? Christian contentment is not being self-satisfied. Hindi po tayo na satisfied sa mga bagay na ginagawa natin. Gusto natin na lalo pang gawa tayo ng gawa. Kasi this is for the Lord. Amen? Diba? Sabi rito sa letter A, something that contentment is being satisfied with one's personal salvation. Number one, some decide that getting their ticket punch, ibig po sabihin, ligtas na naman ako eh. Kaya okay na yun sa akin. It is all that is necessary to be saved. Kaya po, sabi rito sa pangalawa, some decide that they have done enough for the church and simply quit participating. Sabi nung iba, marami na akong nagawa sa simbahan eh. Marami na rin may mga kapatiran na rin ako nag-share sa kanila. Tama na yon. Yun po yung mga iniisip din mong iba. Kaya nag-quit sila na mag-participate uli sa simbahan. Number 3 po, some decided that they are saved regardless of how much or how little they work. So yung iba naman, inaano nila, saved na naman ako. Okay na sa akin yun. Kahit konti lang ang nagawa ko, sabi niya. Pero ang sabi rito, the Christian knows that contentment can never be self-satisfying because, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, sabi niya, let us not give up meeting together as someone is in the habit of doing, but let us encourage one another. And all the more as you see the day approaching. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya let us encourage one another. Kasi ina-expect ng Panginoon na tayo ay patuloy na uma-attend sa mga gawain. Ano po? Bakit po ba? Para po tayo patuloy na maraming natututunan. Kasi pag hindi tayo uma-attend ng fellowship, kung ano na lang yung alam natin, yun na lang po tayo. Tapos sa atin, napakahalaga po ng pag-attend sa mga gawain. Ano po. Pangalawa po, we can never do enough in this life to earn our own salvation. Anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, no? And 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast, no? Ito po yun, we can never do enough in this life to earn our salvation. Dahil alam naman po natin na ang kaligtasan ay nagmumula lang sa ating Panginoong Jesus. Ito po ay regalo
sa bawat isa. Kung tinanggap po natin ang regalo ng kaligtasan ay mapapasa atin. Amen? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, we must constantly examine ourselves to see if we are in the faith. Paano po yun? Siyempre, makikita po natin, palagi ba tayong nananalangin? Palagi ba tayong umaten ng fellowship? Ano ba ang relasyon natin sa Panginoon? Meron pa ba tayong mga reservations o iniingatan pa na hindi natin kayang isurrender sa Panginoon? Yun po yung mga ways to examine ourselves kung nasa tama ba tayo na relasyon sa atin, Panginoon. Pang-apat po, mabilis lamang po ito. Contentment is living within one's means. Sabi dito sa many people today do not live within their means. Kasi nga, nandun yung tawag nito, gusto nilang marami o gusto nilang sumikat o whatever. Sabi dito, this is especially a problem in the United States. Marami daw kasi tao doon na they desire to have more things and better things is great. Kaya ang ginagawa nila, gusto nilang makaangat, no? Pero ang ginagawa naman ng iba, kumukuha ng maraming mga credit cards, utang dito, utang doon. Eh, ang problema, na-obtain lang nila maraming utang, ano? At hindi naman nila kayang bayaran, ano po. Dahil lang dun sa ambition, dahil lamang po dun na gusto nila magkaroon ng ganito, kaya naipunan po sila ng mga bayarin na hindi na nila kayang bayaran. Pero alam ko sa atin, mga Kristiyano, no? Wala po sa atin guilty ng mga ganun bagay. Dahil alam natin na pag nasa Panginoon tayo, siya mismo ang nagdidirekta sa lahat ng ating gagawin. Amen? Sabi dito, in contrast, the Christian knows that contentment means living with one's means. Sabi dito, sabi number 1, this is what Paul spoke of Timothy in Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Sabi niya, but godliness with contentment is great gain. Tama po ba yun? Godliness with contentment is great gain. Sabi pa dito sa number 2, anong sabi ng Matthew 6:19 to 34, pero sabi, 33 na lang po at 34, sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. So yun po yung nakikita po natin, ano po. At makikita po natin anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 11. Ito po yung sinasabi rito, give us this day our daily bread. Ano po yung nakikita natin dito, nakalakip? Pananampalataya, di po ba? Doon sa panalangin na yon, give us this day our daily bread. Nakikita po ba natin yung mga ibon? Di ba? Yung mga ibon, nakita natin na lalong-lalo yung mga may inahin, ano? Nakita natin, tumuto ka, tapos dadalhin dun sa mga anak. Pero hindi sila nag-i-stock ng pagkain. Tayo pa kaya na anak ng Diyos ay maubusan dahil tayo nagagawa. Pero yung mga ibon na yan, tayo kasi nag-iipon tayo eh. Diba? Nag-iipon tayo para kinabukasan ng ating mga anak. Pero yung mga ibon nakikita natin, kukuha ng pagkain, kakain, then the following day, ganun din ang ginagawa. Amen? Kaya po, napakahalaga po na nandun po yung pananampalataya sa ating Panginoon na ang sabi niya, dapat we will seek first His kingdom and His righteousness at lahat ng mga bagay na ating pangangailangan ay pagkakaloob niya. Amen? Number 5 po, contentment is being thankful for what one has. Is being thankful for what one has. Letter A po, there are those who are never happy regardless of their situation. Marami pong tao na nakikita natin na hindi sila masaya. Kahit na kumpleto na sila, hindi sila masaya. Bakit po kaya? Minsan, nakita natin, dami nga mga pera dyan, milyonaryo, pero hindi sila nakakatulog. Kailangan pa nila ang bodyguard. Kailangan pa nila ang magbabantay sa kanila. Pero tayo mga anak ng Diyos, alam natin. Anong sabi ng Psalms 91? Meron tayong naka-angel
Meron tayong angel to charge with us. Meron nag-iingat sa atin. Kasi ganun yung pangako sa atin ng Panginoon eh. Pero nakita natin dito, there are those who are millionaires, even billionaires who are not content. Some in the middle class are constantly climbing the corporate ladder. Wala silang kakontentuhan, pero tayo mga Kristiyano, alam ko, ang kakontentuhan po natin ay nagmumula sa atin, Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. We must keep up the Jones, sabi niya, yung mga mayayaman. As a result, sabi rito, napakarami ang mga bagay na naiiwanan po natin. Kasi nais natin talaga na nais ng taong ito na higitan pa. Gusto niya at the top. Pero nakita natin, meron akong isang nabasa na sabi niya, talagang nandun siya sa itaas, pero ang anong description na dun sa taas, nothing is at the top. Maabot man niya. Anong sabi niya? Patuloy ang sinasabi ni Brother Eddie, makamtan man natin ang kayamanan ng buong sanlibutan ito kung ang nag-iisa natin kaluluwa ay mapapahamak sa dagat-dagatan apoy ng impyerno. Amen. So, talaga dapat, kung meron man tayong success, kasama natin ang Panginoon dito. Let's pray na yung kalooban pa rin ng Panginoon ang mangyari sa buhay natin. Kaya nakita natin yung sinabi ni Pablo, naranasan ko na ang maghihakos. Naranasan ko na rin ang plenty. Pero sabi niya, naging kontento siya sa kanyang buhay. Amen. Praise the Lord. Sabi dito, there are poor and miserable. Maraming mahirap at miserable ang kanilang buhay. Others, yung iba naman ay mahirap, pero masaya. Siyempre, pipiliin natin yung masaya tayo, di ba? At kung mahirap man tayo, bibigyan tayo ng Panginoon ng kaparaanan kung paano tayo magkaroon, no? At magiging happy pa rin tayo. Ano bang diferensya? Ano ang nakita natin na difference po doon? Marami kang ari-arian, nasa taas ka nga, pero hindi ka masaya. Ito tayo, kontento lang tayo sa buhay natin, ginagawa natin ito. Pero kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Yun ang difference ng isang Kristiyano na umaangat sa buhay at tumutulong sa kapwa. Nandun ang paggabay ng ating Panginoon. Amen? Learning to be thankful for what one has. Dapat marunong po tayo magpasalamat kung ano po yung meron po tayo. Sabi dito, number 7, don't focus on what you don't have. Focus on what you do have. Kasi pag nag-focus po tayo doon po tayo nakafocus sa wala tayo. Diba, hindi ito po tayo masama kasi gawa tayo ng gawa eh. Wala tayong kapayapaan eh. Pero pag nag-focus po tayo kung ano meron tayo, yun, ginagabayan po tayo ng ating Panginoon. Lalo niyang pinapalago kung ano yung meron po tayo. Amen? Ganon ang buhay ng mga Kristiyano. Letter B po, we must be thankful for what we have. Sabi ng 1 Timothy 5, chapter 8, verse 18, sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dapat daw tayo magpasalamat sa lahat ng bagay na meron po tayo dahil ito ay ang kalooban ng Diyos. Sabi rito, give thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 20. So makita pa rin natin dito sa ating key verse Philippians chapter 4, 11 and 12 sabi niya. Praise God. 11 and 12 sabi niya. Praise God. Hallelujah. I am saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.
I know what is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any or every situation, whether well-fed or hungry, whether living in poverty or in want. So makita po natin, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ano po? Kaya po, napakahalaga po na tayo po ay, kung ano meron tayo, yun ang palalagoy natin. At ito ang kasama po natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong mag-focus sa wala tayo. Dahil magkakasala lang po tayo at mawawala tayo sa tamang daan. Ano po? Maliligaw po tayo, no? Praise God. At dito po, pang-anim po, malapit na po tayong matapos. Contentment is the peaceful assurance of salvation. Yun po yung assurance of salvation na po. Contentment is the peaceful assurance of salvation. Letter A po, there are those who simply cannot comprehend basing contentment upon a spiritual premise. We believe that if we don't have stuff, then we can be content. Nangyayari po ba sa atin yon? Wala akong cellphone hindi ako kontento. Wala akong ganito, hindi ako kontento. Pero tayo mga Kristiyano, kung ano meron tayo, di ba, kontento na po tayo doon. At alam natin, pag ganun yung attitude po natin bilang anak ng Diyos, tayo po ay palalagoy ng ating Panginoon. He will give way to us to achieve more. Amen? Hallelujah. Sabi dito, number 2, in our society, material possessions are the cause of much strife and envy. Sa society ngayon, nakikita po natin, di ba? Ang daming nagkakaanuhan sa husgado. Ang daming mga nangyayari na divorce kasi gusto nila magkaroon ng mas marami pang salapi, di ba? Marami rin sabi rito sa letter C, inheritance disputes. Yung mga magkakapatid, halimbawa, namatay na yung magulang at walang will and testament, nakita natin, pinag-aawayan pa sa husgado. Dahil lang doon, gusto nila makuha yung kanilang mas higit pa kaysa yung dapat para sa kanila. Yun yung nagkakaroon ng mga disputes sa mga inheritance ng mga magkakapatid. Number 3, custody battles are often fought due to money. Dahil sa pera, nagkakaroon ng mga battle sa mga custody dahil nais nila dumami na dumami ang kanilang pera. Walang kakontentuhan sa buhay. Amen. Gusto nila nandun sila sa taas. Gusto nila manalo sila sa kaso. Ano po? Pero nakikita natin, ayaw ng Panginoon ng ganun. Di ba, meron tayong verse na na bago ka pumunta sa korte, sabi niya, kausapin mo na yung ka-disputes mo bago ka pahatulan ng judge. At ikaw ita-turn over dun sa mga sundalo at ikaw na ikukulong. Kaya sa mediation po, napakahalaga po na marinig muna nila. Marinig muna nila na dapat magkasundo. Para wala ng asunto, di po ba? Kaya dito po, nangyayari po kasi nandun yung pride. Nandun yung gusto nila maraming salapi, manalo sila sa kaso upang lalo pa silang yumaman. Pero sa ating mga Kristiyano, ayaw po natin ng ganun dahil ayaw ng Panginoon ng mga ganung bagay. Ang nais ng Diyos ay magiging maayos ang pamumuhay natin. Kung meron man mga disputes na ganyan, alam ng Panginoon kung ano ang kalalabasan. Dahil alam niya, beforehand, alam na niya kung ano po mangyayari, di po ba? All of these things are due to an important focus and upon the value of physical things. Lahat ng mga bagay nito ay improper. Amen? Kasi nakabase siya sa mga physical things. Ano po? Letter B, it is not the physical that we find contentment, but the spiritual. Amen. Praise God. Sabi rito, Jesus gave up riches and became poor so that we might be rich. Diba? Binigay niya ang kanyang kayamanan sa langit sa atin para tayo ay maginhawa ang ating pamumuhay. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9, At pangalawa po, trust in God brings contentment, not trust in itself or possession. Dapat sa Diyos tayo magtiwala,
Hindi sa ating mga possession natin kung ano meron tayo. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi ng 1 Timothy 6, chapter 6, 17 hanggang 19, na dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ano pang sinasabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6? Alam po natin lahat ng ito, di ba? Trust in the Lord with all your hearts, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So, nandun po yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. At dito po, naalala ko po, one time na nakapag-share ako dun sa MDRRMO sa the other Friday. Hindi ko ma-quote itong verse na to. Ang na-quote ko dun ay yung Proverbs chapter 16 verse 3, na pag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon ay lahat ng mga bagay na ating hiningi ay bibigay niya sa atin. Pero alam po natin, sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. Dahil pinangako niya to, no? Trust in the Lord with all our hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Pangako ito ng ating Panginoon kung nagtitiwala po tayo sa Kanya. Amen. Bilang conclusion po natin, tatapos na po tayo. Number 1 po, contentment in Christ brings joy and fullness of life when it is not proud, kung hindi tayo nagmamalaki. Ano po? Kasi minsan, kadalasan sa mga opisina, sa mga factories or whatever, minsan may mga may mga supervisor tayo na akala nila, alam na nilang lahat. Kung meron magandang suggestion ng mga kanyang mga tauhan o kaya parang kahit maganda, ayaw tanggapin. Kasi sila ayaw nilang masapawan, pero kahit na maganda yung idea mo, hindi pa rin pasok sa kanya. Kasi nandun yung pride. Amen. Sabi dito, contentment in Christ brings joy and fullness of life when it is not lazy. Kung hindi po tayo tamad, no? Kontento tayo sa ating Panginoon at nagbibigay sa atin ng kasiyahan at fullness of life. Sabi dito, number 3, not self-satisfied, no? Hindi tayo basta kontento lang sa ating sarili natin, kundi kasama natin ang Panginoon. Lord, satisfied ako dito. Sabi dito, contentment in Christ brings joy and fullness of life when it is lives within one means. Kung tayo ay pinaghirapan po natin, kontento po tayo doon. Dahil alam natin, kasama natin ang Panginoon. When thankful for what one has, nagpapasalamat pa tayo lagi kung ano meron po tayo. Dahil sa pagpapasalamat natin sa ating Panginoon, nag-glorify siya. Amen. At lalo pa niyang pag-iigihin. Kung ano meron tayo, dadagdagan po niya. He will multiply. Amen. Amen. Sabi dito sa number 6, peacefulness, assurance of salvation. Meron tayo yung kapayapaan. Ang assurance ng salvation natin. I-share ko lamang po itong isang verse na to na basa ko ito, no? The fruit of righteousness will be peace. Kapayapaan. Pag tayo yung mga matuwid, ay meron tayong kapayapaan. The effect of righteousness will be quietness and confidence forever. So makita po natin dito, nandun ang kapayapaan, dahil tayo matuwid. Nandun yung quiet heart, quietness sa atin. Ano man yung meron sa paligid po natin, ay very quiet tayo at confidence tayo. Amen? Dahil alam po natin, kasama po natin ang ating Panginoon. Kaya anong sabi ng sa kanan mo ay 1,000 ang namamatay, sa kaliwa mo ay 10,000. But it will not come near you. Kasi nandun yung nandun confidence. You have the quiet spirit. Amen. Kaya po, nakikita po natin na righteousness, the fruit of righteousness will be peace. The effect of righteousness will be quietness and confidence forever. Ganito po ba tayo? Tayo mga matuwid, righteous,
tayo yung mga righteous na anak ng Panginoon, nandun yung kapayapaan. Nandun yung confidence natin. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos. But again, sabi dito sa atin na text, But seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi dito, so do not worry. Minsan minsan tayo mga Kristiyano na, pero nagwo-worry pa rin tayo. Tingnan natin yung mga lilies of the valley. Buhay sila ngayon, pero bukas matutuyo sila. Yung mga ibon na hindi sila nag-iipon ng pagkain, pero nabubuhay sila. How much more tayo na anak ng Panginoon? Amen. We have the faith dahil ang nagdadala sa atin ay ating pananampalataya sa atin, Panginoon. Kaya sabi niya to, do not worry. Amen. Dahil ang ating Panginoon, if we seek first the kingdom of God, all these things will be added unto us. Amen. Tayo po ay let's sing the right song. Then after that, we will pray. Hallelujah. Praise. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sing it again. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa iyong salita na amin na pag-aralan sa umagang ito, Panginoon. Kung paano po kami makontento, kung ano meron po kami. Kung paano po kami magpapasalamat, kung anong meron po kami. Lord, maraming salamat po, Lord. At patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Lord, at hindi mo po kami pinagkukulang, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, bagim aming kalusugan, sa aming lahat ng pangangailangan, ay Lord, naroon ka, Panginoon. At kami, Panginoon, ay naging kontento, Panginoon, dahil Ikaw ang patuloy na kasama po namin, O God. Patuloy na tinuturuan mo po kami, Panginoon. Kaya po kami, Lord, ay nagpapasalamat, Panginoon. And Lord, we pray, Father God, kung ang aking may mga kapatid, Panginoon, na naririto, Panginoon, na nais, Panginoon,
dumulog sa iyo, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Lord, I pray, Father, na patuloy mo silang gabayan at patnubayan. Patuloy mo po silang bigyan ng sapat na pangangailangan, Panginoon. Lord, I pray, Father God, kung ito man ay naghahanap ng trabaho at napagkakakitaan, Panginoon, Lord, show him, show her, Lord, the right path, O God, upang sila ay makakita ng pagkakakitaan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at patuloy mo kaming turuan kung paano po kami maging kontento sa buhay na meron kami. At patuloy mo kaming turuan sa mga bagay na dapat pa namin malaman upang kami po ay magkaroon ng higit pa sa amin meron ngayon, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, kung ikaw ay hindi namin kasama, Panginoon, sa aming araw-araw, Panginoon, Lord, kami po ay magkakamali, Panginoon. Kaya Lord, we totally entrust everything to Father God. Ang aming buhay, ang aming pamilya, Lord, ang aming hanap buhay. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala po ang lahat, Panginoon, dahil alam po namin, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. At Lord, ang aming pag-aralan ngayon, Panginoon, sa umagang ito, ay matutunan po namin ipamuhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pinagkakatiwala namin po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.